Movie Recap Tagalog here. Nagsisimula ang palabas noong Setyembre 2020 habang malakas ang pagbagsak ng niyebe sa labas ng isang lumang apartment building. Nandun ang hukbo, kumpleto sa armas at mga helicopter, naghihintay. Maingat silang nagmamasid sa paligid, sinusubukang alamin kung may natitira pang buhay sa mga guho. Pagkatapos, mula sa loob ng gusali, may isang binatang pasuray-suray na lumabas. Puno siya ng sugat at gasgas, at patuloy pang tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Tao ba yun? Tanong ng mga sundalo sa isa't isa, ngunit walang makasagot ng sigurado. Dahil sa makapal na niyebe, hirap silang makakita. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng mga sundalo, hindi huminto ang binata. Patuloy siyang naglalakad, papalapit sa grupong armado ng husto. Dahil sa takot sa misteryosong nilalang na ito, nakatanggap ng utos ang mga sundalo at nagpaputok. Dose-dosenang bala ang humagibis sa hangin at tumama sa kanyang katawan. Ngunit kahit papaano, nanatili pa rin siyang nakatayo, buhay pa siya. At biglang, lumipat ang eksena. Ibinalik tayo isang buwan ang nakaraan, sa Agosto 2020, bago tuluyang nagkagulo ang lahat. Ang binatang ito, si Cha Yun-soo, ay bitbit ang lahat ng kanyang gamit habang naghahanda siyang lumipat sa bago niyang apartment sa Green Home. Habang naglalakad siya, biglang may talim mula sa isang kalapit na lawnmower, ang kumalas at muntik nang tumama sa kanyang ulo. Hindi pa siya nakakahinga ng maayos nang biglang lumabas ang isang matandang gwardiya upang humingi ng paumanhin. Kaswal na sinabi ng gwardiya na normal lang daw na kumawala ang talim sa lugar na iyon. Saka nagsimulang magreklamo tungkol sa kawalan ng respeto ng mga residente sa kanya. Matapos magdaldal sandali, napansin ng gwardiya na hindi pa niya nakikita si Yun-soo noon at nagtanong, "Ikaw ba ang lilipat sa apartment 1410? Tahimik na kinumpirma ni Yun-soo na mag-isa siyang titira at dumiretso siya sa kanyang bakanteng apartment. Hindi siya nag-ayos o naglinis. Umupo lang siya roon, malalim ang iniisip. Dapat na lang ba akong mamatay? Tanong ni Yun-soo sa sarili. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umakyat sa rooftop ng gusali. Walang pag-aalinlangan. Umakyat siya sa gilid at tumingin pababa sa abalang lungsod. Samantala, sa lobby sa ibaba, malakas na kumakatok ang building manager sa pintuan. Ginising ang gwardiya mula sa kanyang siesta. Pinagalitan ng manager ang gwardiya dahil sa pagiging tamad nito at sinabihang alisin ang kama nito para hindi matuksong matulog habang nagtatrabaho. Sa sobrang inis, padabog na umalis ang manager. Sa malapit, isang babaeng nagngangalang Jin Ok ang umaliw sa gwardiya at mabait na nagalok ng kahon ng isda. Labis ang tuwa ng gwardiya. Iniisip na may taong sa wakas ay mabait sa kanya. Ngunit nang buksan niya ang kahon, sumalubong sa kanya ang napakabahong amoy ng bulok na isda. Hindi pala regalo ang ibinigay ng babae, basura pala yun. Dahil sa galit at sa nakasusulasok na amoy ng patay na isda, biglang nagkaroon ng nosebleed ang gwardiya na hindi tumigil kahit anong gawin niya. Samantala, si Yun-soo naman ay nakapagpasya na. Tatalon na siya. Desidido siyang magpaalam sa mundong ito. Ngunit bigla siyang nakarinig ng kaluskos mula sa kabilang bahagi ng rooftop. Isang magandang babae ang nandoon, nagsasayaw ng ballet. Nabihag si Yun-soo sa kanyang magaganda at elegante na galaw at nakalimutan niya ang balak niyang gawin. Habang abala ang babae sa ensayo, naipit ang kanyang sapatos sa isang patibong para sa daga. Yumuko siya upang ayusin ang strap at takong ng kanyang sapatos. At doon niya nakita si Yun-soo. Sa kabila ng inosente niyang anyo, matalas ang kanyang pag-iisip. Tinanong niya si Yun-soo kung siya ba ang naglagay ng patibong. Nang makasigurong hindi siya ang may sala, lumambot ang kanyang tono, umupo sa harap ni Yun-soo at kaswal na nagsindi ng sigarilyo. Walang pakialam niyang tinanong kung bakit nito gustong mamatay. Nang titigan lang siya ni Yun-soo nang walang imik, direkta niyang sinabi, "Huwag kang mamamatay dito at manggulo sa iba. Kung gusto mong mamatay, maghanap ka ng ibang lugar." Isa na namang araw na walang maayos na nangyari, bulong ni Yun-soo habang bumalik siya sa kanyang apartment. Napansin niyang nakatayo sa harap ng kanyang pinto ang gwardiya kanina. Sinusubukang sumilip sa loob. Lumalabas na dala ng gwardiya ang registration form para sa kanya. Napansin ni Yun-soo na tila naiinis ang gwardiya dahil hindi nasusunod ang mga plano nito. Kaya sinabi niyang kukunin na lang niya ang form mamaya at mabilis na isinara ang pinto. Ngunit hinarangan iyon ng gwardiya at inalok siya ng bote ng tubig bilang paghingi ng tawad sa nangyari kanina. Sa kung anong dahilan, nakaramdam si Yun-soo ng kakaibang pakiramdam tungkol sa lalaking ito. Pagkasar niya ng pinto, agad niyang itinapon ang bote ng tubig sa basurahan at maingat na sumilip sa peephole. At tama nga, nandoon pa rin ang gwardiya. Patuloy na sinusubukang sumilip sa siwang ng pinto upang makita ang loob ng apartment. Mabuti na lang at umuwi mula sa trabaho ang kapitbahay na babae. Ang pagbati nito at ang reklamo tungkol sa madalas niyang nosebleed ang nakaagaw ng pansin ng gwardiya at nailayo ang atensyon nito kay Yun-soo. Samantala, isang dalagitang nagngangalang Jisoo ang naghahanda para sa kanyang part-time na trabaho. Habang naghihintay siya ng elevator papuntang lobby, nakasalubong niya ang kapitbahay na si Myung-suk na may itinutulak na baby stroller. Nang makita ni Myung-suk ang hindi pamilyar na dalaga, magalang niyang ipinakilala ang sarili. Lumalabas na bagong residente ng Green Home si Jisoo at kakalipat lamang niya noong nakaraang linggo. Dahil pala kaibigan
at masigla siya. Yumuko si Jisoo upang batiin ang sanggol, ngunit ang nakita niya sa loob ng stroller ay nagdulot ng matinding kilabot sa kanya. Walang laman ang stroller, isang nakakagulat na pangyayari. Tumanggi si Jisoo na sumakay ng elevator kasama si Myung-suk at naghintay na lang ng susunod. Nakita ni Jung Jae-hoon, isang guro ng Korean language na nakatira sa parehong palapag, ang nangyari at mahinahong ipinaliwanag ang sitwasyon. Mabuting tao raw si Myung-suk, ngunit labis ang kanyang dalamhati sa pagkawala ng kanyang anak, kaya hindi niya matanggap na wala na ang kanyang sanggol. Pagkatapos, nagpakilala sila sa isa't isa at nag-usap tungkol sa kanilang mga trabaho bago sabay na bumaba sa unang palapag. Doon, nabunggo ni Jae-hoon ang isang gangster na nagngangalang Sang-wook na nagmamadaling pumunta kung saan dala ang isang bag na puno ng berdeng duct tape. Sumakay ang masungit na gangster sa elevator patungong ikawalong palapag. Hinahanap ang room 802. Mabihis niyang itinali gamit ang duct tape ang taong nagtatago sa silid at brutal na pinahirapan ito. Balik tayo sa magandang babae sa rooftop. Nalaman natin na ang pangalan niya ay Lee Yun-yu. Isa siyang high school student na mahilig sa ballet. Ngunit napilitan siyang tumigil dahil sa pinsala sa kanyang kaliwang binti. Wala siyang mga magulang at nakatira siya kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Yoon-yok sa green home. Kahit mahal at pinahahalagahan niya ang mga sakripisyo ng kanyang kapatid, palagi pa rin silang nagtatalo. Tinatanggihan niya ang perang ibinibigay nito para sa kanyang pag-aaral at galit na umaakyat sa rooftop. Samantala, si Yoon-soo naman ay hinahayaan na lang na mag-aksaya ang kanyang buhay, ibinabaon ang sarili sa video games araw at gabi. Dahil sa matinding pambubuli na dinanas niya sa paaralan at sa sukdulang sakit ng pagkawala ng kanyang buong pamilya sa isang aksidente sa kalsada, wala na siyang dahilan para mabuhay. Ngunit matapos siyang mapili bilang unang susubok sa remake ng larong Last World, nagpasya siyang magpatuloy muna sa buhay hanggang sa mangyari ang event sa laro bago tuluyang tapusin ang kanyang buhay. Isang araw, nang buksan ni Yoon-soo ang kanyang pinto upang kunin ang isang kahon ng ramen na na-deliver, nadiskubre niyang may kung sino o kung anong pumunit sa kahon at nagnakaw ng ilang noodles. Dahil sa kuryosidad, sinundan niya ang bakas ng nagkalat na noodles at napadaan sa apartment ng kanyang kapitbahay. Ngunit ang nakita niya ay nakakabaliw. Bukas na bukas ang pinto, nagkakalat ang mga kasangkapan, puno ng dugo ang sahig, at paulit-ulit na naririnig ang mahinang boses ng isang babae na nagsasabing, "Gutom na gutom ako." Sa sobrang takot, patakbong bumalik si Yoon-soo sa kanyang apartment, ikinandado ang pinto at sumisid sa kama upang magtago. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, nakatayo na ang kapitbahay na babae sa labas ng kanyang pinto, apartment 1410. Paulit-ulit siyang nagdo-doorbell at nagmamakaawang tulungan siya. Sumagot si Yoon-soo sa kanyang paghingi ng tulong, sinubukang pakalmahin siya at tinanong kung ano ang nangyari. Nanginig ngunit tila nakahinga ng kaunti ang babae habang ikinukwento ang nakakatakot na nangyari sa kanyang apartment. Napakadelikado ng sitwasyon. Naisip ni Yoon-soo na tumawag sa pulisya, ngunit walang signal ang kanyang telepono. Nang makita ito, umiyak ang babae at desperadong nakiusap kay Yoon-soo na buksan ang pinto at papasukin siya. Nag-atubili siya at iminungkahing itaas muna nito ang kamay upang makita niya ito. Ngunit sa sandaling sabihin niya iyon, bigla itong nagbago. Lumitaw ang isang baliw at malademonyong anyo nito. Para itong demonyong nakasuot ng maskarang tao. Bigla namang umalingaw-ngaw sa buong gusali ang malakas na musika ni Jisoo mula sa itaas. Tinalikuran ng halimaw si Yoon-soo at tumakbo upang maghanap ng susunod na biktima. Ayaw niyang mapahamak ang babaeng nagpapatugtog ng musika, kaya matapang na kumuha si Yoon-soo ng walis bilang sandata at hinabol ang kapitbahay na babae. Paglabas niya sa pasilyo, nasalubong niya si Sang-wook na kaswal na bumababa ng hagdan. Halos hindi na niya naitanong kung may nakita itong babaeng nagiging halimaw bago siya bumagsak sa sahig at mawala ng malay. Samantala, narinig ni Jisoo ang malalakas na katok sa kanyang pinto. Akala niya ay kapitbahay lamang na magrereklamo tungkol sa malakas na musika, kaya pinatay niya ito at tahimik na humingi ng paumanhin. Ngunit ang nakita niya sa doorbell camera ay nakakatakot. Isang malademonyong babae na may nakapanghihilakbot na mukha ang nagbabanta at inuutos na buksan niya ang pinto. Matapos ang mahabang katahimikan mula sa labas, maingat na binuksan ni Jisoo ang pinto upang tingnan kung saan nagpunta ang halimaw at hindi inaasahang nasa lubong niya si Sang-wook. Sa sobrang takot, mabilis niyang ikinuwento ang lahat ng nangyari sa apartment ni na Yoon-yok at Yoon-yu. Matapos makita ni Yoon-yok na ligtas na nakauwi ang kanyang kapatid, naghahanda siya tulad ng dati para sa kanyang part-time na trabaho. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang nangyayari sa gusali. Biglang tumigil ang mga elevator dahil sa maintenance. Walang signal ang mga cellphone at nakasara na rin ang pangunahing pasukan sa unang palapag. Kahit ang harapang pinto, likurang pinto at pinto ng parking garage ay mahigpit na nakasara. Walang tao sa management at security office. Ang mga dapat sana'y tumutulong sa mga residente sa gitna ng krisis ay biglang naglaho. Napakawalang linaw at hindi lohikal na mga pangyayaring ito. Kaya naniwala ang mga tao na may sinadyang magplano nito upang ikulong silang lahat sa loob ng green home. Ayaw nang maghintay ng walang kasiguruhan. Sinira ni Yoon-yok ang kandado ng management office upang makapasok ang lahat at hanapin ang switch na magbubukas ng mga pinto. Mabilis namang ginamit ng bomberong si Yi-kyung ang
landline phone sa opisina upang tawagan ang istasyon ng pulisya at iulat ang sitwasyon. Ngunit walang sumagot dahil abala ang lahat sa pagharap sa isang pambansang sakuna. Matapos maghanap ng matagal, natagpuan din sa wakas ang switch para sa pinto sa unang palapag. Nakahinga ng maluwag ang lahat, iniisip na makakalabas na sila. Ngunit tila sinuwerte pa pala ang mga residente ng Green Home na nakulong sila sa loob dahil ang naghihintay sa kanila sa labas ay isang karumal-dumal na halimaw na may mahaba at matalim na dila, handang sumipsip ng dugo ng sinumang lalapit. Kasabay ng pagbukas ng pinto ng garahe ang pag-atake ng halimaw, dahilan upang manghina at matakot ang lahat. Si Yunyok lamang ang nanatiling kalmado. Matapang niyang ginamit ang fire extinguisher upang hadlangan ang paningin ng halimaw at sinenyasan ng lahat na isara ang pinto ng garahe. Ngunit masyadong mabagal ang pagsara ng pinto at naubos ang laman ng fire extinguisher. Naiwan si Yunyok na nag-iisa, kaharap ang nalalapit na kamatayan. Upang mailabas ang halimaw sa gusali, umatras siya at mabilis silang tumakbo pabalik sa loob bago tuluyang magsara ang mga pinto. Matapos makaligtas sa kamatayan ng halos isang hibla lamang ang pagitan, napagtanto nilang pareho na tuluyan ng nagulo ang mundo. Simula pa lamang ang halimaw na yon. Sa labas, may daan-daan, marahil libu-libong, ibang karumal-dumal na nilalang na naghihintay lamang na lamunin sila. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Yunsu na dumudugo rin ang kanyang ilong. Katulad ng unang senyales ng babaeng naging halimaw, bumalik ang eksena ilang linggo ang nakaraan nang si Cha Yunsu, ang ating pangunahing tauhan, ay nakatira pa kasama ang kanyang pamilya. Dahil sa malalim na sugat na iniwan ng matinding pambubuli sa paaralan, nagpasya siyang hindi na lumabas ng kanyang silid at ginugol ang lahat ng oras sa paglalaro ng video games, nakakalimutang kumain at matulog. Dahil dito, tumanggi si Yunsu na sumama sa kanyang pamilya nang lumabas sila at siya lamang ang nakaligtas sa kamatayan. Ang nakakatakot na alaala ng araw na yon ay marahil kasing bangungot ng kasalukuyang realidad, sapagkat ang Green Home, ang kanyang bagong apartment building, ay isa na ngayong lugar na puno ng mga halimaw. Ngunit hindi pa lubos na nauunawaan ng lahat ng residente ang magulong sitwasyon sa puntong ito. Wala nang signal ang mga cellphone at naka-maintenance ang mga elevator. Walang magawa si Yunyu kundi hilahin ang kanyang nasugatang binti mula sa rooftop pababa sa unang palapag upang makipagkita sa kanyang kaibigan. Habang naglalakad siya, bigla siyang nadapa at bumagsak ng diretso sa sahig. Bago pa siya makabangon, napadaan ng gangster na si Sang-wook. Huminto ito upang tingnan si Yunyu na kunwaring nagpapahinga nang biglang may isang kakaibang babae na sumugod sa kanya at malakas siyang kinagat sa balikat. Bilang isang mamamatay tao, mabilis na napasuko ni Sang-wook ang umatake sa kanya at napagtanto niyang ito rin ang babaeng kumakatok kanina sa pinto ni Jisoo. Samantala, si Jisoo na isang bass player na hindi mapakali sa paghihintay ay maingat na lumabas ng kanyang apartment upang maghanap ng iba pang nakaligtas na residente. Pagdating niya sa hagdanan, bigla siyang nakatagpo ng isang nilalang na nasa kalagitnaan ng pagbabago. Umaagos ang dugo mula sa ilong nito at paulit-ulit itong nagrereklamo tungkol sa buhay nito. Sa sobrang takot, mabilis na kumuha si Jisoo ng baseball bat at hinampas ang ulo ng nilalang. Ngunit walang epekto ang tama dahil tuluyan na nitong nakumpleto ang pagbabago at naging isang karumal-dumal na halimaw na may malaking ulo at kulay abong balat. Nang makita ang dalagang nasa panganib, ang guro ng Korean language na si Jung Jae-hoon na nasa malapit ay agad na sumugod at ginamit ang kanyang katana upang hatiin sa dalawa ang ulo ng halimaw sa isang iglap. Pagkatapos, mabilis silang humanap ng lugar na mapagtataguan upang mag-ipon ng lakas ng loob at maghanda sa darating na laban para mabuhay. Samantala, sa unang palapag, matapos ang biglaang pag-atake ng halimaw na may mahabang dila, lalo pang sumama ang pakiramdam ng lahat. Halos mabaliw sa pag-aalala ang babaeng si Jin-ok para sa kaligtasan ng kanyang anak na hindi pa umuwi. Ngunit gaano man sila nag-aalala sa kanilang mga mahal sa buhay, hindi nila maaaring isapanganib ang buhay ng mga residente ng Green Home. Pinakilos ni Yunyok ang lahat upang harangan ang mga pasukan sa unang palapag upang maiwasan ang panibagong pag-atake ng mga halimaw. Bigla nang tumunog ang disaster alert sa kanilang mga telepono at naghatid ng nakakagulat na balita. Ang buong bansa ng South Korea ay nahaharap sa isang malubhang epidemya na kayang gawing mababangis at uhaw sa dugo na halimaw ang ordinaryo at mababait na tao. Para sa kaligtasan ng lahat, kinakailangang ihiwalay ang mga taong may sintomas tulad ng pagdurugo ng ilong, pagkawala ng malay, at mararahas na pagsabog ng damdamin. Kaya malinaw na ngayon, tuluyan nang nagkagulo ang mundo sa labas. Ngunit bukod sa pag-iisa at paghahanap ng mapagtataguan, hindi nila alam kung ano pa ang susunod na gagawin. Darating ba ang hukbo upang iligtas sila? Magtatayo ba ng mga kampo para sa mga apektado? Ngunit higit sa lahat, ano ang dapat nilang gawin upang manatiling ligtas? Mahigpit na nakasara ang lahat ng pinto sa unang palapag, kabilang na ang parking garage. Marahil ang rooftop na lamang ang tanging paraan upang makalabas sila. Ngunit sino ang nakakaalam kung ilan na ang nagbago roon? Nagsimulang magkaroon ng alitan. May isang grupo na gustong lumaban at umakyat sa rooftop upang hintayin ang pagsagip ng pamahalaan, habang ang isa namang grupo ay nais harangan ang lahat ng labasan sa unang palapag at gawing matibay na kuta laban sa mga halimaw ang gusali. Habang malapit nang mauwi sa matinding suntukan ang dalawang panig, biglang bumukas ang pintong humaharang sa hagdanan.
hagdanan. Lumitaw ang gangster na si Sang-wook na ikinagulat ng lahat. Basang-basa siya ng pawis at marumi ang katawan at may malaking sugat ng kagat sa kanyang balikat na patuloy na dumudugo. Dahilan upang pagdudahan ng iba na nahawahan siya ng kakaibang sakit. Agad namang ginamitan ng stun gun ng may-ari ng supermarket na si Seokyeon si Sang-wook at pinawalang malay ito. Pagkababa ni Yoon-yu sa unang palapag, nakita niya kung gaano kalupit ang pagtrato ng mga tao sa gangster na nagligtas sa kanyang buhay. Kaya dali-dali siyang pumasok sa banyo upang hugasan ang dugo. Samantala, si Cha Yun-soo, ang ating pangunahing tauhan, ay nagising matapos mawalan ng malay ng ilang oras at napansin niyang tuloy-tuloy ang pagdurugo ng kanyang ilong. Nang makita niyang pareho siya ng kahina-hinalang sintomas na binanggit ng pamahalaan, naghahanap siya ng impormasyon sa internet tungkol sa kakaibang sakit na ito. Ngunit ang natuklasan niya ay hindi pala ito sakit kundi isang sumpa. Isang sumpang nagdudulot ng walang tigil na pagdurugo ng ilong at pagdinig ng kakaibang mga tinig. Pagkatapos, dahil sa desperasyon at matinding pagkadismaya sa kanilang miserableng buhay, nagiging karumal-dumal at mababangis na halimaw ang mga taong tinamaan nito. Hindi alam ang pinagmulan ng sumpang ito at maaaring hindi na ito matapos kailanman. Sa madaling salita, itinulak ang sangkatauhan sa bingit ng ebolusyon. Hindi natin kayang manalo sa digmaang ito. Bigla ring naputol ang internet tulad ng pagkawala ng signal ng telepono at naiwan si Yun-soo na puno ng mga tanong na walang sagot. Ngunit sabi nga, walang makukuha kung walang susubukan. Isinantabi niya ang nakamamatay na sakit na sumasaklot sa kanya at nalakas loob siyang buksan ang pinto upang kunin ang kahon ng ramen at ipasok ito sa kanyang apartment. Ngunit pagkapagbukas niya ng pinto, isang halimaw na kalahati ang naputol na ulo ang nakatayo sa harap niya, naghahanap ng mabibiktima. Dahil napinsala ang mga mata nito, nasundan lamang nito ang tunog ng pagbukas ng pinto at pasuray-suray na pumasok sa apartment 1410 upang maghanap ng makakain. Sa kabutihang palad, sinusubukan ni Hee-kyung ang loudspeaker system ng gusali at ang ingay ay hindi sinasadyang nakaagaw ng pansin ng halimaw at matagumpay itong nailayo mula sa apartment ni Yun-soo. Samantala, sa unang palapag, matapos mawala ng malay si Sang-wook dahil sa stun gun, itinali siya ng lahat at ikinulong sa isang hiwalay na silid. Ngunit dahil sa laki ng sugat ng kagat sa kanya, nais ng lahat ng katiyakang kailangan siyang patayin. Nais maging lider ng grupong nakaligtas. Nagboluntaryo ang lalaking si Seokyeon na kumuha ng kutsilyo at patayin ang malaking gangster. Ngunit hindi madaling pumatay ng isang mamamatay tao. Sa ilang galaw lamang, napasuko ni Sang-wook ang lalaki at nakawala sa pagkakatali. Pagkatapos, tumakbo siya palabas patungo sa hagdanan at sinubukang umakyat muli sa rooftop. Ang dalagang balerina, na naniniwalang pareho sila ng layunin, ay napilitang sumama sa kanya bilang kasama sa paghahanap ng paraan upang makatakas. Sa labas naman ng isolation room, tinitipon ng bumberong si Hee-kyung ang lahat upang magkasundo sa isang plano para sa kaligtasan at piniling gawing kanlungan ang daycare center. Ngunit si Jin-auk, ang namumuno sa daycare center, na nasaktan dahil hindi siya pinansin kanina, ay mariing tumutol sa desisyon at iginiit na lumabas upang hanapin ang kanyang anak. Nang makita ito, umaksyon si Yoon-yok at kinumbinsi ang babae na pumayag na gamitin ng lahat ang daycare center bilang pansamantalang pahingahan ng mga residente. Pinayuhan din niya itong unahin muna ang sariling kaligtasan bago isipin ang pagliligtas sa kanyang anak. Samantala, patuloy namang magkasamang naglalakad sina Jisoo at Jaehoon sa paghahanap ng iba pang nakaligtas. Habang dumaraan sila sa apartment 802, may narinig silang isang taong paulit-ulit na sinasabi ang password ng kanilang bahay. Pagkabukas nila ng pinto, nagulat si Jisoo nang makita na ang tao ay nakatali gamit ang berdeng duct tape at halos hindi na makilala ang mukha dahil sa matinding pambubugbog. Nang makita ang mga rolyo ng duct tape na nakakalat sa bahay, biglang naalala ni Jaehan na may nakasalubong siyang malaking lalaki sa elevator ng apartment na may dalang bag na puno ng berdeng duct tape. Ngunit hindi iyon ang tamang oras upang alamin kung sino ang nagpahirap sa may-ari ng Unit 802. Kailangan nilang tatlo na bumaba agad at tumakas mula sa green home na puno ng mga halimaw. Ngunit bago pa sila makalayo, sinabi ng lalaking bugbog na nais niyang humiwalay sa grupo. Nagpaalam sila sa isa't isa at nagkanya-kanyang landas. Samantala, sa apartment 1410, biglang nakita ni Yun-soo ang isang lalaking sinusubukang bumaba sa pader sa labas ng gusali. Dahil sa epidemya ng mga halimaw, halos magutom na ang kanyang pamilya. Wala siyang ibang magawa kundi iwan ang kanyang dalawang anak sa bahay habang bumababa siya sa pader patungo sa ground floor upang maghanap ng pagkain. Ngunit pagkalabas pa lamang niya, napansin siya ng halimaw na may malalaking mata. Malakas nitong inuntog ang malaking ulo sa lalaki, dahilan upang mataranta siya at mawalan ng kapit, at tuluyang mahulog sa ibaba. Nang makita ng dalawang bata ang pagkamatay ng kanilang ama sa kamay ng halimaw, napasigaw sila sa takot at nakuha nito ang atensyon ng nilalang. Diretso itong tumungo sa apartment. Hindi nakayanan ng konsensya ni Yun-soo na balewalain ang sigaw ng mga bata para sa tulong. Mabilis niyang itinulak palabas ng bintana ang telebisyon na malakas na bumagsak sa ulo ng halimaw. Sa galit, lalo pang nagwala ang halimaw. Sumugod ito sa apartment ni Yun-soo at sinubukan siyang sakalin gamit ang mahaba nitong leeg. Mabuti na lamang at ang lalaking kapitbahay ay nakapagpaputok ng baril sa tamang oras na
naghati sa halimaw at nagligtas sa buhay ni Yunsu. Sininyasan siya ng lalaki na manahimik at saka nagpadala ng mensahe kay Yunsu. Sinasabing pumunta siya sa kanyang apartment kung nais niyang iligtas ang mga bata. Ipinaalala rin ito na panatilihing naka-on ang tawag sa kanyang telepono upang magsilbing babala kapag may halimaw na malapit. Bagaman matagumpay niyang natagpuan ang apartment ng kanyang tagapagligtas, mabilis na nadismaya si Yunsu nang malaman niyang wala na ang dalawang paa ng lalaki. Nang makita ang pagkadismaya sa mukha ng binata, nagpakilala ang lalaki bilang si Han Du-sik, isang malamat na inhinyero na kayang gumawa at mag-upgrade ng kahit ano, kahit mga sandata laban sa mga halimaw. Dahil hindi siya maaaring sumama sa pagliligtas sa mga bata, inalok ni Du-sik na baguhin ang sariling gawang kasuotan ni Yunsu upang maging mas makapangyarihang sandata ito. Ipinaalala rin niya sa pangunahing tauhan na huwag tangkaing patayin ang mga halimaw, kundi iwasan ang mga ito hanggat maaari at tiyaking mabubuhay siya at ang dalawang bata. Samantala, gamit ang security camera footage sa management office ng gusali, sinusubaybayan ni Yunyok ang mga lugar na kinaroroonan ng mga halimaw upang magplano ng pagtakas para sa lahat. Ngunit patay na ang linya ng telepono at internet at dahil walang kumokontrol sa planta ng kuryente, malapit na itong magsara. Agad na binalot ng kadiliman ng buong gusali at tanging ang mahinang ilaw mula sa kalsada at mga emergency exit ang nagbibigay liwanag sa mga taong at halimaw na patuloy na nakikipaglaban upang mabuhay. At sa gayon, unti-unting natapos ang mahabang araw. Bago matulog, pumunta ang lalaking si Shokyon sa kanyang supermarket upang tingnan ang pagkain at inumin. Dahil nawalan ng kuryente sa buong lugar, marami sa mga paninda ang nasira, dahilan upang magalit siya. Gaya ng dati, ibinuntun niya ang kanyang galit sa kanyang asawang si Shonyong. Sa pagkawala ng kuryente, hindi lamang ang may-ari ng supermarket ang apektado, nanganganib ang buong apartment building kung mawawala ang ilaw. Kaya agad niyang hinanap si Yikyong at hiniling na pumunta ito sa power room upang suriin ang sitwasyon. Dahil napansin niyang may kuryente pa ang ibang gusali sa paligid, maingat din niya itong binigyan ng walkie-talkie para sa komunikasyon sakaling magkaroon ng emerhensiya. Samantala, sa rescue mission ni Yunsu, matapos tumakbo sa ilang palapag, sa wakas ay nakarating siya sa bahay ng mga bata at nangakong dadalhin sila sa lugar na may pagkain. Ngunit pagdating niya sa pinto, biglang sumumpong ang kanyang sakit. Walang tigil na bumuhos ang dugo mula sa kanyang ilong at ang tinig sa kanyang isipan ay patuloy na bumubulong ng masasamang salita. Napakabilis ng mga pangyayari. Nagawa lamang niyang balaan ang dalawang bata na lumayo sa kanya bago mahigpit na isinara ang pinto at ikinandado ang sarili sa loob ng bahay. Nais ng demonyo na kontrolin ang buong katawan at isipan ni Yunsu. Gusto nitong maging siya. Hindi na siya nasa green home. Nakita ni Yunsu ang sarili sa isang biyahe kasama ang kanyang pamilya. Hindi niya matiis ang mapangkontrol na ama at ang kapatid na tila nagpapanggap lamang. Kaya nagsimula siyang makipagtalo ng malakas sa lahat at hindi sinasadyang naging sanhi ng trahedyang aksidente. Nang magising siya sa ospital na sumasakit ang ulo, hindi na sigurado si Yunsu kung ano ang totoo. Para bang pinatutunayan ang kanyang hinala, biglang lumitaw ang demonyo at sinubukang hikayatin siyang sumuko. Nangangakong kapalit nito ay magkakaroon siya ng kapangyarihang piliin ang realidad na nais niya. Habang nalulunod siya sa guni-guni, bigla siyang sinipa palabas ng silid ng isang napakalaking halimaw. Hindi man lamang siya pinansin nito at ang mga bata lamang ang tinarget. Muling nanaig ang konsensya ni Yunsu. Ginamit niya ang lahat ng lakas upang pigilan ang halimaw habang tumatakas ang dalawang bata. Nang magalit dahil nakatakas ang biktima nito, inihagis ng halimaw si Yunsu sa pader at walang awang binugbog. Sina Jesu at Jaehan na nagkataong nakarinig ng kaguluhan ay agad na sumugod upang tulungan si Yunsu at pabagsakin ang halimaw. Ngunit nang mailayo nila sa panganib ang kanilang kapitbahay, bigla nilang napagtanto na nahawahan na si Yunsu ng sakit. Hindi na niya matatakasan ang hatol ng kamatayan. Nakiusap si Yunsu sa kanila na tulungan siyang iligtas sa mga bata at dalhin ang mga ito sa apartment ni Du-sik. Nawalan na ng kasama. Napilitan ang dalawang bata na umasa sa isa't isa habang nangangapang tinatahak ang daan patungo sa apartment 1408. Ngunit upang makarating sa ika-14th floor, kailangang harapin ng mga bata ang halimaw na kalahati ang naputol na ulo. Dahil hindi ito nakakakita, napakasensitibo ng pandinig nito. Sa sandaling may marinig itong tunog, agad nitong itutusok ang matalas na parang kutsilyong braso sa biktima. Naalala ang bili ni Yunsu. Sinikap ng batang si Suyang at ng kanyang kapatid na huwag gumawa ng kahit anong ingay at naghintay na lamang silang umalis ang halimaw. Ngunit parang mula sa isang panganib ay napunta agad sa mas malaking peligro. Pagkaalis ng bulag na halimaw, natagpuan naman sila ng malaking halimaw na nakita nila kanina. Sa kabutihang palad, ang ingay na aksidenteng nagawa ng malaking halimaw ay nakaagaw ng atensyon ng bulag na nilalang. Agad nitong iniunat ang matalas nitong braso at tinusok ang puso
puso ng isa. Sinamantala ng dalawang bata ang paglalaban ng mga halimaw at mabilis na nakatakas palabas ng pinto at tumakbo paakyat sa ika-15th floor. Ngunit hindi pa sila nakalalayo nang sundan sila ng halimaw na nakikipaglaban pa kanina. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang babaeng nawalan ng anak, si Myung-suk, na nakita natin sa unang bahagi. Siyempre, wala siyang laban sa halimaw. Ngumisi ito at basta na lamang siyang itinapon palayo. Samantala, nakarating din sa ika-15th floor ang grupo ni Yun-soo. Sumigaw siya at pinaalalahanan ang mga bata na tumakbo at magtago sa likod niya habang siya ang haharap sa halimaw. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Nahawahan na pala si Myung-suk ng sakit. Bigla siyang sumugod at pinuntirya ang puso ng halimaw upang mapatagal ang oras para makatakas ang lahat. Nang makita ito, hindi nag-atubili sina Jaehoon at Jisoo at agad na tumalon pasulong upang pigilan ang malaking halimaw habang mabilis namang dinala ni Yun-soo ang mga bata pababa patungo sa room 1408. Matapos malinlang ang halimaw at mahulog ito mula sa gusali, inihatid ni na Jisoo at Jaehoon si Myung-suk pabalik sa silid ni Dusik. Nagtipon silang lahat sa paligid ng hapagkainan at tinamasa ang isang bihirang sandali ng pahinga mula nang magsimula ang sakuna. Samantala, sa power room, natagpuan ni Yi-kyung ang lever upang paganahin ang sistema ng kuryente. Agad na bumalik ang ilaw sa buong apartment building, ngunit hinila siya ng isang halimaw na parang gagagamba at napilitang magpalipas ng buong gabi na nakagapos sa sapot nito. Habang nahaharap sa problema ang panig ni Yi-kyung, hindi rin mapayapa ang sitwasyon ng grupo sa unang palapag. Kinaumagahan, ang lalaking si Seokyeon, na kilala bilang makasarili at makitid ang isip, ay ikinandado ang pinto ng supermarket kaya hindi makakuha ng pagkain ng mga tao sa labas mula sa kanilang tanging pinagkukunan ng supply. Habang iniisip ng lahat kung saan kukuha ng pagkain, bumaba ang may-ari ng Unit 802 na may dalang maleta na puno ng ramen, sausage at iba't ibang merienda. Tuwang-tuwa ang lahat maliban sa babaeng si Hae-in na nakaramdam na may kakaiba sa lalaki dahil ang maleta nito ay may bakas ng sariwang dugo. Hindi ganong interesado sa pagkain ang pinuno ng daycare center na si Jin Auk kasama ang dalawang binatang sina Jaewon at Sangwon ay buong pusong nagplano kung paano makakalabas ng gusali. Biglang tumugtog ang pamilyar at masiglang musika sa umaga. Ngunit ngayon ay tila isa itong hudyat ng kamatayan dahil nakaakit ito ng napakaraming halimaw na sumugod sa grupo. Habang sinusubukan ni Yoon-yok na alamin kung paano patayin ang loudspeaker, palihim na lumabas si Jin Auk mula sa management office. Binuksan ang pinto ng garahe ng apartment, mabilis na inalis ang mga harang at sinubukang lumabas upang salubungin ang kanyang anak. Ngunit sa kasamaang palad, sa mismong harapan ng ina, nakita ng halimaw na may mahabang dila ang kanyang anak na si Minju. Iniunat nito ang matalim nitong dila at pinatay ang dalagita at maging ang sundalong si Suyang na tumakbong palabas upang iligtas siya ay napatay rin. Tungkol naman sa bomberong si Yi-kyung, ang paglalakas loob niyang bumaba sa power room ay nagdulot upang mahulog siya sa bitag ng halimaw na parang gagamba at maging isa sa mga reserbang pagkain nito. Ngunit hindi siya sumuko. Buong gabi niyang pinunit ang sapot at gumapang sa mga bentilasyon upang makatakas sa walang tigil na pagtugis ng halimaw. Sa telebisyon, iniulat ng balita ang mga paraan upang harapin ang epidemya, pati na ang tamang oras upang patayin ang mga halimaw. Ang sandali bago pa magpakita ng senyales ng ganap na pagbabago ang nahawa ang tao. Ito rin ang tanging panahong hindi pa nila kayang maghilom o makalaban sa mga sandata. Bukod dito, kinumpirma rin ang tagapagsalita na unti-unti nang kinokontrol ng militar ang sitwasyon sa maraming lugar sa buong bansa. Nagbigay ang impormasyong ito ng pag-asa sa grupo sa unang palapag na malapit na ang araw ng kanilang pagsagip. Iwan muna natin sandali ang kwento ng grupo sa ground floor. Matapos mantig sa mensahe, nagmamadaling naghanda si Gilshob at ang nurse na si Park Yuri ng mga kinakailangang gamit upang bumaba sa unang palapag at sumama sa mga nakaligtas. Ganoon din ang naisip ni na Jisoo at Jaehoon matapos manatili ng isang gabi sa bahay ni Dusik. Nagpasya silang dalawa kasama si Yoon-soo na lumaban pababa sa unang palapag upang sumama sa natitirang mga residente. Habang dumaraan sa hagdanan, natagpuan ng tatlo ang bangkay ng isang kakaibang lalaking nasa katanghaliang gulang. Hinanap nila ang pagkain sa bag nito at nagpatuloy sa paglalakbay. Biglang may kumislap na ilaw at naitulak si Yoon-soo, dahilan upang mahulog siya mula sa itaas na palapag diretso sa ibaba. Ngunit hindi siya namatay sa matinding pagbagsak na yon. Buhay pa si Yoon-soo at tila mas lumalakas pa nga. Nang makita ang takot ng lahat at malaman na ang binatang nahulog mula sa mataas na palapag ay nahawahan na, sinubukan ng mga residente sa unang palapag na ikulong siya sa isolation room. Ngunit hindi matalinong panatilihin ang isang taong maaring maging halimaw. Kinailangan nilang agad magbotohan kung papatayin si Yoon-soo habang nasa golden time pa o hahayaan siyang mabuhay, ngunit palalayasin mula sa unang palapag. Kaya, nagsagawa sila ng lihim na botohan. Kung mas maraming boto para sa X, mas ligtas si Yoon-soo mula sa kamatayan. Ngunit kung mas marami ang kabaligtaran, mas determinado ang grupo na ipahamak siya. Matapos ang botohan, napagpasyahan ang resulta, 8 laban sa 15 na boto ang pumili ng X. Mananatili si Yoon-soo sa unang palapag kasama ng mga residente hanggang sa siya'y magbago. Nang makita ito, labis na nagalit ang may-ari ng supermarket. Inihagis niya ang mesa
piyesa at malakas na minura ang lahat. Iginiit na ang isang nahawahang tao ay hindi na maaaring ituring na tao. Si Yunsu ay isang halimaw at ang mga halimaw ay dapat wasakin. Pagkatapos niyang magsalita, biglang bumuhos ang dugo mula sa kanyang ilong at bumuo ng malaking lawa sa sahig. Nagmamadali siyang tumakbo upang magtago, ngunit nasalubong niya si Yunsu. Tinitigan ni Yunsu ang kasuklam-suklam na lalaki, dahilan upang mataranta ito at mawalan ng malay. Dinala sa isolation room ang 2 taong nahawahan. Samantala, si Yunjae, ang may-ari ng apartment 802, ay hindi inaasahang nakatagpo ang gangster na si Sang-wook. Pagkakita pa lang niya sa halang na lalaki, agad siyang sinugod ng mamamatay tao at walang habas na binugbog, dahilan para magdugo ang ilong ni Yunjae. Matapos makatakas mula sa baliw na lalaking hindi niya matiis, tumakbo si Yunjae patungo sa iba. Sinubukan niyang kumbinsihin ang grupo na siya ay nahawahan at nagmakaawang isailalim siya sa isolation. Ngunit pagpasok pa lamang niya sa espesyal na silid, ipinakita niyang labis siyang nahuhumaling kay Yunsu. Hinahangad niya ang kapangyarihang taglay ni Yunsu, ang pagiging tila immortal, hindi tinatablan ng anumang armas, pambihirang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat, at ang kakayahang pigilan ang sarili upang manatiling tao ang anyo. Samantala, ang bumberong si Yikyong, mula nang makatakas siya sa mapanganib na power room, ay hindi pa rin mapigilan ang pananabik at pangungulila sa kanyang kapuspalad na nobyo. Bukod pa roon, napansin niyang may kakaiba sa kanyang katawan. Sa loob ng ilang araw, palagi siyang nasusuka, walang ganang kumain, at madaling mapagod. Napansin ito ng asawa ng may-ari ng supermarket at binigyan si Yikyong ng pregnancy test. Hinihikayat siyang suriin agad ito sa room 1408. Nang umalis ang mga nakababata, ang naiwan na lamang sa bahay ay si Myung-suk, ang 2 bata, at ang matandang si Do-sik. Isang araw, labis na nag-alala si Suyang, ang nakatatandang kapatid, nang mapansing mahigit 1 oras nang nasa banyo si Myung-suk ngunit hindi pa lumalabas. Nang makaramdam na may masamang nangyari, sinabi ni Do-sik sa mga bata na lumayo muna. Sa kanya kinuha ang sariling gawa niyang baril at binuksan ang pinto ng banyo. Ngunit sa loob ay wala namang nakakatakot na halimaw. Sa halip, isang napakalaking kokon ang nandoon na may pusong patuloy na tumitibok. Sa loob nito, isang malaking sanggol ang gumagalaw kasabay ng paghimig ng ina. Ibig sabihin, nagbago na si Myung-suk. Ngunit dahil sa kanyang pagmamahal sa mga bata at walang hanggan niyang malasakit, napigilan niyang gawing halimaw ng sakit na nananakit ng iba. Matapos ang ilang araw na pagmamanman sa kalagayan ng mga nasa isolation room, ipinatawag ni Yunyok si Yunsu at direktang hiniling na dalhin ang matandang si Do-sik sa unang palapag upang tumulong sa paggawa ng mga sandata laban sa mga halimaw. Matapos mag-isip sandali, pumayag si Yunsu at agad na umalis upang isagawa ang misyon. Sumunod din ang mamamatay taong si Sang-wook upang hanapin ang room 802. Lumalabas na noong nakaraang araw, habang nakikipagbuno kay Yunjae, palihim na nakuha ni Sang-wook ang susi na palagi nitong dala. Kailangan niyang bumalik sa silid upang malaman kung ano ang itinatago ni Yunjae, ang bangkay ng isang batang babae. Balik sa kwento ni Yunyok, unti-unti siyang naging pinuno ng mga nakaligtas. Matapos ang napakaraming pagkakataong pinangunahan niya ang mga tao sa pagtakas mula sa mga halimaw, naniniwala siyang dapat unahin ang kaligtasan ng nakararami. Kung kailangan niyang magsakripisyo ng isang tao para sa kapakanan ng grupo, handa siyang gawin iyon. Kaya nais niyang panatilihin si Yunsu sa kanilang tabi. Gusto niyang gawing buhay na panangga si Yunsu laban sa lalong lumalakas na puwersa ng mga halimaw. Habang isinasagawa ang misyon, nakatagpo ni Sang-wook ang isang halimaw na nagtatago sa loob ng isang nasusunog na silid. Bigla nitong sinunggaban ang ulo ni Sang-wook at hinila siya palayo. Ang nakakatakot na tagpong ito ay nagpaalala kay Sang-wook ng masakit na alaala ng kanyang kabataan. Nilamon din ng malaking sunog ang kanyang pamilya noon at walang nakaligtas, kaya naiwan siyang mag-isa sa mundo. Nang makita ni Yunsu na dinadala ng halimaw ang kanyang kasama, agad siyang sumugod upang tumulong. Ngunit hindi lamang iisang nahawahan ang nandoon. Bukod sa malaking halimaw na may mahahabang braso, bigla ring lumitaw ang isang halimaw na napakabilis kumilos at nagbalak tambangan si Yunsu. Sa kabutihang palad, dumating sa tamang oras ang batang nurse na si Yuri at si Gilshob upang iligtas siya. Sama-sama nilang dinala ang gangster sa isang ligtas na lugar. Ngunit pagkagising pa lamang ni Sang-wook, agad siyang nagtungo sa room 802. May hindi pa siya natatapos na gawain na kailangang matapos sa lalong madaling panahon. Ngunit taliwas sa inaasahan niya, wala siyang natagpuang anuman sa silid. Kaya kaninong kandado ba ang susi? Habang nag-iisip, sinubukan ni Sang-wook na gamitin ang susi sa pinto ng katabing apartment. Laking gulat niya nang bumukas ito at bumungad sa kanya ang isang silid na puno ng mga larawan ng maliliit na batang babae. Sa katotohanan, si Yunjae ay nagpapanggap lamang bilang voluntaryo sa mga elementarya. Kapag nakapili na siya ng target, sa kanya ito kinikidnap. Samantala, napagtanto ni Gilshob na nahawahan
si Yunsu at unti-unti nang nagbabago. Ngunit nang malaman niyang isinapanganib nito ang buhay upang iligtas ang mga bata sa ika-14th floor, masaya siyang nagpahayag ng kahandaang tumulong. Kaya muling naglakbay ang tatlo upang hanapin ang room 1408 at dalhin ang matandang si Dusik at ang dalawang bata pababa sa unang palapag. Samantala, sina Jisoo at Jaehoon ay gumawa ng malaking poster na may panawagan para sa tulong at isinabit ito sa harap ng gusali upang makatawag pansin sa mga rescuer. Natuklasan din ni Yikyong na siya ay buntis. Hindi nagtagal, napagtanto ni Yoonjae na ninakaw ni Sang-wook ang kanyang susi. Nawala siya sa katinuan at sinubukang patunayan na hindi pa siya nagbabago upang makalabas. Nang magtagumpay, kumuha siya ng martilyo at binalak umakyat sa hagdan upang hanapin si Sang-wook. Ngunit hindi niya inaasahan na ang gangster na mismo ang naghahanap sa kanya. Dalang bangkay, sinunggaban ni Yoonjae ang martilyo at malakas na hinampas ang ulo ng kanyang kalaban. Ngunit hindi ito sapat para mapahinto si Sang-wook. Sinunggaban niya si Yoonjae at inihagis ito na parang basahang manika. Ang matinding galit ng mamamatay tao ay nagdulot ng matinding takot sa lahat. Inagaw niya ang martilyo ni Yoonjae at ginamit ito na parang pamukpok ng hukom upang igawad ang hatol na kamatayan. Nang matapos ang lahat, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Patuloy na hinila ni Sang-wook ang bangkay ni Yoonjae palabas ng gusali. Iniwan niya ito roon, saka hinila pabalik sa loob ang mga bangkay ng anak ng punong guro at ng sundalong si Suyang. Sa gayon, natapos na ang kanyang misyon. Wala nang nais pa si Sang-wook. Ibinaba niyang muli ang pinto ng garahe, balak ikulong ang sarili sa labas. Ngunit dumating si Hae-in, binuksan ang pinto at ibinalik siya sa loob kasama ang dalawang bangkay. Nagpa siya ang grupo sa unang palapag na ilibing ang mga ito sa basement ng Green Home. Gumawa sila ng isang panloob na libingan upang makapahinga ng payapa ang mga yumao at magkaroon ng lugar ang kanilang mga mahal sa buhay upang alalahanin sila. Matapos ang lahat, ligtas na nakarating sa unang palapag ang mahusay na si Dusik at ang dalawang bata. Agad na sumugod ang matandang si Dusik upang patibayin ang mga harang laban sa mga halimaw bilang paghahanda sa susunod na mga pag-atake. At nagboluntaryo naman si Yunsu na maging isang buhay na sandata upang protektahan ang kaligtasan ng lahat at manguna sa mga espesyal na misyon. Palaging kinatatakutan si Sang-wook ng mga tao dahil isa siyang walang awang mamamatay tao, may matipunong pangangatawan at mabagsik na mukha na may malaking peklat na tumatawid dito. Ngunit sino ang mag-aakala na si Sang-wook ay isinilang sa isang ordinaryong pamilya? Kung walang nagbago, tiyak na lumaki rin sana siyang mabait at masaya, tulad ng ibang batang kaedad niya. Ngunit nagbago ang lahat nang sunugin ng isang baliw ang kanilang bahay. Sa loob lamang ng isang gabi, nilamon ng apoy ang lahat ng pinakamahalaga sa kanya, kabilang ang kanyang mga magulang. Ngunit ang salarin ay nakatanggap lamang ng 2 taong suspended sentence at malayang nakapamuhay pagkatapos nito. Dahil nawala ng tiwala sa sistemang legal, naging mamamatay tao si Sang-wook, isang tagapagpatupad ng hustisya sa labas ng batas. Noong Hulyo 2020, tinanggap niya ang trabaho na hanapin ang nawawalang batang babae na kinidnap ng voluntaryong si Yoonjae. Makalipas lamang ang isang buwan, natuklasan niya ang salarin na nagtatago sa room 802 ng Green Home Apartment at ang sumunod na mga pangyayari ay tulad ng alam na natin. Pagkagising mula sa matinding pagkawala ng malay, nakita ni Sang-wook na ginagamot siya ng nurse na si Yuri. Itinulak niya ito palayo at dahan-dahang naglakad patungo sa libingan. Doon, naghukay siya ng maliit na hukay at ibinaon ang susi ng silid na puno ng kasalanan ng ibang tao. Saka sinunog ang daan-daang litrato na itinago nito. Samantala, sa pangunahing bulwagan ng apartment, nagsasanay ang grupo kung paano tutugon sakaling may biglang magbago sa kanyang hanay. Bumalik ang bumberong si Yikyong sa power room upang kunin ang kanyang nahulog na telepono. Sa pamamagitan ng mga natagpuang pahiwatig, napagtanto niyang tila may kaugnayan ng kanyang nobyo sa pinagmulan ng epidemya. Ngunit masyadong mapanganib ang kilos ni Yikyong. Nakita ito ni Yoon-yok at pinalaya siya sa grupo upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat. Nang walang pag-aalinlangan, binuksan ni Yikyong ang pinto ng garahe. Sumakay sa motorsiklo ni Gilshob na nakaparada malapit doon at mabilis na nagtungo sa ahensiya ng kanyang nobyo, ang Toon Bowl Prison Hospital, na halos walang laman dahil sa epidemya. Agad niyang hinanap ang bawat sulok ng ospital, umaasang may matuklasan tungkol sa tunay na nangyari sa kanyang nobyo. Natagpuan pa niya ang lihim na iPad na palaging itinatago nito. Matapos mahulaan ang password, ang petsa ng kanilang kasal, na-unlock niya ang aparato at nabasa ang mga record medical. Doon, nabasa niya ang tala ng pagkakahawa ng kanyang nobyo pati ang pananaliksik nito kung paano wakasan ang kakilakilabot na pandemya. Ngunit pagkabasa niya sa huling linya, napalibutan ng bumbero ng isang pangkat na mga sundalong nakatutok ang baril sa kanya. Piniringan siya at dinala sa isang hindi kilalang lugar. Nakapasok si Yikyong sa isang lugar na kontrolado ng militar at nalaman ang isang lihim. Sa teorya, may karapatan ng militar na patayin siya upang patahimikin siya. Ngunit matalinong may itinagong alas si Yikyong upang makabalik ng buhay. Ang lihim tungkol kay Yunsu, ang espesyal na nahawahan. Bago pakawalan si Yikyong, binigyan siya ng babaeng opisyal ng isang pindutan na maaring magpadala ng signal sa militar. Kapag pinindot niya ito, agad silang darating upang kunin ang espesyal na nahawahan. Sa pagkawala ng malakas na tulong ng bumbero, ipinatupad ni Yoon-yok ang bagong mga patakaran sa kaligtasan sa Green
home. Kailangang kumilos ang lahat sa mga grupong may 2 o higit pang miyembro, kumain ayon sa nakalaang rasyon, at regular na magpatingin ng temperatura tuwing alas 8 ng gabi. Si Yunsu ay hindi lamang isang buhay na sandata ngayon, siya rin ang inatasang maghanap ng pagkain at manggolekta ng mahahalagang kagamitan mula sa mga tahanan ng nangangailangan. Ngunit tuwing gabi, kailangang bumalik si Yunsu sa isolation room at hindi siya pinahihintulutang manirahang kasama ng iba. Pagdating ng umaga, binubuksan ng lahat ang pinto upang makalabas siya at gawin ang kanyang mga misyon. Dahil sa talino ng batang lider na si Yunyok, tinuruan niya si Yunsu kung paano gumawa ng mga bitag upang matukoy ang presensya ng mga halimaw na nakatutulong upang mabawasan ang panganib sa kanyang paglalakbay. Gayunpaman, araw-araw kailangang tiisin ni Yunsu ang matinding sakit na dulot ng mga halimaw kahit na hindi siya maaaring mamatay. At mas mahirap ang araw na ito kaysa karaniwan. Halos naghihingalo na siyang nakabalik matapos makatagpo ng isang malakas na kalaban. Ngunit dala pa rin niya ang mga hiniling na gamit para sa lahat. Pagdating niya sa gitna ng bulwagan, nagulat siya nang makita ang asawa ng may-ari ng supermarket na pinapalo ng walang awa ang kanyang asawang nasa anyong halimaw gamit ang isang bakal na pamalo. Ang takot ng lahat, ang galit ng asawa. Marahil iyon din ang maaaring maging wakas niya kapag ganap na naganap ang kanyang sariling pagbabago. Ngunit hindi lamang mga halimaw ang suliranin ng mga nakaligtas. Sa kabila ng kanilang pagtitipid, unti-unti nang nauubos ang pagkain, inumin, kuryente at tubig sa apartment. Hindi magtatagal, hindi na magiging ligtas na kanlungan ng green home. Hindi maiiwasan ang pag-alis sa lugar na ito at paglabas sa labas. Kaya muling ginampanan ni Yunsu ang papel bilang tagapanguna, naghahanap ng bagong matitirhan para sa buong grupo. Ngunit sa kasamaang palad, pagpasok pa lamang niya sa basement ay nakatagpo niya ang halimaw na parang gagamba at mabilis siyang binalot sa sapot at isinabit ng patiwarik sa kisame. Sa pamamagitan ng surveillance camera, nalaman ng grupo na malapit nang maging pagkain ng halimaw si Yunsu. Agad namang naghanda ng mga sandata sina Yunyok, Sangwook, Jesu at Jaehyun upang bumaba sa parking basement at iligtas siya. Ngunit hindi nila alam na isa lamang itong panlilinlang. Pagkaalis ng pinakamahuhusay na miyembro ng grupo, sinundan ng halimaw na parang gagamba ang mga lagusan ng ventilasyon upang hanapin ang kanlungan ng mga tao. Sa basement, matapos nilang mailigtas si Yunsu, kinailangan namang harapin ng pangkat ang halimaw na napakabilis kumilos, taglay ang pambihirang bilis at napakasensitibong pandinig. Halos may tulak nito sa bingit ng kapahamakan ang grupo ni Yunyok. Sa kabutihang palad, napakatalino ng batang leader. Nakaisip siya ng paraan upang mapahinto ito at nakapagnakaw pa sila ng sasakyan sa basement. Ngunit bago pa man makatakas ang buong grupo, ang tunog ng makina ng sasakyan ay biglang nagpagising sa mga halimaw sa paligid. Hinabol nila ang sasakyan, pilit na sinusubukang hulihin ang mga tao. Dahil wala nang ibang magawa, napilitan si Yunyok na ihinto ang sasakyan at utusang tumakbo ang lahat paakyat sa hagdan. Nang makita ni Gilshob na paulit-ulit na nagsasakripisyo ang lahat upang iligtas si Yunsu, dinala niya ang flamethrower sa parking lot upang magbigay ng suporta. Samantala, sa bulwagan ng apartment, ang halimaw na parang gagamba kahit na nahuli sa bitag ni Yunyok ay nagawang sunggaban ng batang si Suyang. Nagwala ito upang makawala sa pulley trap, saka hinanap ang mga natitirang buhay. Sa isang desperadong sandali, nagtulungan si Nurse Yuri at ang iba pang kababaihan upang hilahin pababa ang bitag, kaya naiwan ang halimaw na nakabitin sa ere. Sinamantala naman ng batang si Suyang ang pagkakataon at mabilis na naghagis ng Molotov cocktail sa halimaw. Agad na kumalat ang apoy, at sa matinding sakit ay naggalit ang halimaw sa galit. Pinunit nito ang lubid at sumugod upang tusukin ang mga nasa harapan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating ang pangkat mula sa basement upang sumaklolo. Nahati sila sa dalawang grupo. Sina Jesu, Jaehyun, Sangwook at Yunyok ang inatasang iligtas si Suyang at ang iba pa, habang si Yunsu ay naiwan upang wasakin ang halimaw na gagamba. Natapos man ang pag-atake, nagdulot ito ng matinding pinsala sa mga tao at nagbago ang maraming ugnayan sa pagitan nila. Una sa lahat, lalo pang lumalim ang tiwala at paghanga ng lahat kay Yunsu dahil nakita nila ang kanyang taus-pusong panig na handang magsakripisyo para sa kapwa. Unti-unti ring gumanda ang relasyon ng magkapatid na sina Yunyok at Yunyu matapos ang labanan. Hindi na matigas ang ulo ang dalaga at naging mas mahinahon na siya kay Yunyok. Hindi na rin kasing lamig at walang pakialam si Sangwook tulad ng dati dahil nais na niyang mamuhay bilang isang disenteng tao sa piling ng mga mabubuting impluwensya. Ngunit unti-unti ring lumilitaw ang masasamang epekto nang masaksihan ng batang si Suyang ang sarili niyang kawalan ng kakayahan habang hinahabol ng halimaw si Dusik. Nagpasiya siyang humawak ng baril at pumatay ng mga halimaw upang maprotektahan ang mga mahal niya sa buhay. Tila sabay-sabay dumarating ang lahat ng masamang balita. Nakatanggap si Yunyok ng ulat na kontaminado na ang communal water tank ng Green Home at tuluyan nang naubos ang malinis na tubig. Kailangan niya si matandang Dusik upang agad na palakasin ang mga sasakyan upang makalikas ang lahat at makahanap ng bagong matutuluyan. Ngunit matapos makinig ng palihim ang duwag na si Sungwon at magwala, iginiit na umalis mag-isa. Napilitan si Yunyok na ibahagi ang bahagi ng kanyang plano sa lahat. Dahil sapat na lamang ang pagkain para sa 5 araw, itinalaga niya si Sangwook, ang tagapangsiwa ng pagkain, na lumabas upang maghanap ng karagdagang
bagong supply habang ang iba naman ay magtitipid sa mga susunod na araw. Maayos na sana ang takbo ng lahat nang biglang magpakita ng sintomas ng appendicitis si Jisoo. Malala na ang kanyang kondisyon at kailangan siyang operahan agad bago pumutok ang appendix sa kanyang tiyan. Kung nasa normal na mundo sila, hindi sana ito malaking problema. Ngunit sa gitna ng pandemya ng mga halimaw, saan sila kukuha ng kagamitan at doktor? Gayunpaman, hindi kayang pabayaan ng mga tao ang isang kasamahan na mamatay. Muli silang nahati sa dalawang grupo. Sina Yuri, Sang-wook, at Yoon-soo ay lumabas upang maghanap ng ospital at makakuha ng kinakailangang kagamitan, habang iba ay nanatili upang alagaan si Jisoo at maghanda ng lugar para sa operasyon. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog sa labas ng gusali at ang sasakyang sinasakyan ng tatlo ay marahas na itinapon ng dambuhalang halimaw bago pa man sila makarating. Dahil sa napakalakas na puwersa ng halimaw at sa matinding pagbagsak, nawalan ng malay sina Yuri at Sang-wook at si Yoon-soo lamang ang natirang gising upang harapin ang kalaban. Nabigo ang misyon at ang buhay ni Jisoo ay nalalagay na sa alanganin. Kung nais pa siyang mailigtas, napilitan si Yoon-hyuk na magsagawa agad ng operasyon kahit walang anesthesia o sterilized na kagamitan, habang pinpigil ang sakit ng damdamin sa pag-aakalang nawala na ang kanyang kasamahan. Samantala, sumugod si Gilshob sa labas at gumamit ng Molotov cocktail upang sunugin ang halimaw bilang paghihiganti, habang tinutulungan si Yoon-soo na makatayo matapos itong bugbugin ng halimaw. Ngunit immortal ang mga halimaw. Paano sila masasaktan ng simpleng apoy? Sumugod ito upang durugin ang matanda, ngunit biglang umagos ng walang tigil ang dugo mula sa kanyang ilong. Tila nakatakda na ang kapalaran. Ito na ang araw ng kanyang kamatayan. Itinulak ni Gilshob si Yoon-soo palayo at nagpasiyang isakripisyo ang sarili upang mapahaba ang oras para makatakas ang iba. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, biglang bumalik ang bomberong si Hee-kyung. Buong lakas niyang ibinangga ang fire truck sa halimaw at matagumpay na nakuha ang atensyon nito. Sa kabila ng matinding aksidente, buhay pa rin si Sang-wook dahil sa kanyang matibay na pangangatawan. Ginamit niya ang natitirang lakas upang putulin ang seatbelt at hilahin si Yuri palabas ng sasakyan bago sumabog ang tangke ng gasolina. Nilamon ng napakalaking apoy ang halimaw at napaatras ito. Sinamantala ni Hee-kyung ang pagkakataon at paulit-ulit na ibinangga ang truck sa halimaw. Sinusubukang itulak ito pababa sa bangin na malapit doon. Sa wakas, matapos ang napakaraming sakripisyo at pagsisikap, tuluyan nang napasuko ang dambuhalang halimaw. Samantala, sa unang palapag, naging matagumpay din ang operasyon. Nawalan lamang ng malay si Jisoo dahil sa matinding sakit. Natapos ang habulan at sunod-sunod na nakabalik sina Yuri, si Yoon-soo na ginamot at si Gilshob upang gamutin ang kanilang mga sugat. Sa tulong ng pagkain kanilang nakuha at ng nalinis na tubig, naging payapa ang pamumuhay ng grupo sa Green Home. Matapos ang ilang araw na malalim na pagkawala ng malay, sa wakas ay nagising si Jisoo na ikintuwa ni Jae-hoon. Lalo ring naging malapit ang samahan ni Yoon-yu at Yoon-soo. Ngunit tulad ng nangyari kay Gilshob, natuklasan din ni Seon-young, ang asawa ng may-ari ng supermarket, na siya ay nahawahan. Napagkasunduan ng lahat na panatilihin siya at inilaan ang isang lugar para sa kanya sa quarantine area kasama si Yoon-soo. Tungkol naman kay Hee-kyung, sa pamamagitan ng impormasyong nakuha mula sa iPad ng kanyang nobyo at sa mga pahayag ng opisyal ng militar, nalaman niyang desperadong hinahanap ng pamahalaan ang mga nahawahang kayang pigilan ang kanilang pagbabago. Tulad ni Yoon-soo, siya ay kapwa isang alas na makatutulong sa kanya upang maprotektahan ang sarili at isang mahalagang test subject para sa pagbuo ng gamot na maaring magbigay ng pag-asa sa buong sangkatauhan. Nang gabing iyon, habang naliligo, biglang nadiskubre ni Hee-kyung ang isang deserter na palihim na pumasok sa gusali. Napag-alaman na tumakas ang taong ito dahil sa matinding takot at gutom, kaya naghanap siya ng matitirhang bahay ng mga sibilyan. Mukha man siyang walang panganib, sa katunayan ay may nakakabit na tracking device sa kanya. Ayon sa mga sundalong nag-uusap sa walkie-talkie, masinsinan silang naghahanap sa kanya at malaki ang posibilidad na kapag natagpuan nila ang Green Home apartment, tuluyang magugulo ang buhay ng mga taong nandoon. Kaya ang dapat gawin ngayon ay agad na alisin ang SOS sign sa labas ng gusali. Matapos maisagawa ang misyon, naghahanda na sina Sang-wook at Yoon-soo na bumalik sa unang palapag mula sa bubong nang bigla nilang makita ang isang pamilyar na muka. Ang gwardya mula sa simula ng pelikula. Bitbit ng lalaki ang isang lawnmower at pumasok sa elevator. Pinindot ang button papuntang unang palapag. Nakaramdam si Yoon-soo na may masamang mangyayari kaya dali-dali siyang bumaba sa hagdan. At hindi nakalimutang magbigay ng babala sa grupo sa ibaba. Ngunit huli na ang lahat. Natagpuan na ng gwardya na ngayon ay isa ng halimaw, ang kanyang biktima. Inundayan niya ng talim ng lagari ang pinuno ng daycare center na nagbigay sa kanya ng bulok na isda noong unang episode. Nang makita ito, sumugod si Jae-hoon upang subukang iligtas ang babae gamit ang kanyang katana. Ngunit sa gitna ng laban, iwinasiwas ng gwardya ang talim ng lawnmower at naputol ang kaliwang kamay ni Jae-hoon. Kahit mag-isa lamang ang kalaban, napakalakas nito. Wala nang oras si Jae-hoon upang isipin ang sarili. Mahigpit niyang niyakap ang halimaw at kinaladkad ito papasok sa elevator.
elevator. Para sa kanya, ang mamatay para sa mga kaibigan ang pinakamarangal na kamatayan. Ginawa niya agad ang naisip. Ibinigay ni Jaehan ang kanyang buhay upang mapuksa ang kalaban at maprotektahan ang kaligtasan ng lahat. Hindi nagtagal ay isinagawa ang kanyang libing na labis na ikinalungkot ng lahat, lalo na ni Jisoo. Sa mga laban nila sa pagitan ng buhay at kamatayan at sa mga panahong magkasama sila, unti-unti na siyang nahulog sa mabait na guro ng Korean language. At bago sumugod si Jaehan sa bulwagan upang iligtas ang iba, naipahayag na rin niya ang kanyang damdamin kay Jisoo. Kaya ang dalawang lalaking minahal niya ay sunod-sunod na nawala sa mundong ito, iniwan siyang mag-isa. Labis itong nagdulot ng dalamhati kay Jisoo. Nang makita ang kanyang kalagayan, naupo si Yoonyu at kinausap ang dalaga tungkol sa buhay, umaasang mabawasan ang kanyang guilt. Ayon sa kanya, hindi sila tunay na magkapatid ni Yoonyuk. Pareho silang naulila matapos mamatay ang buong pamilya sa isang aksidente sa sasakyan na matagal na sinisi ni Yoonyu sa sarili. Ngunit hindi siya sinisi ni Yoonyuk. Sa halip, buong pagmamahal niya itong inalagaan at nag-drop pa sa pag-aaral upang makapag-ipon ng pera para matustusan ang pag-aaral ni Yoonyu sa ballet. Nagsikap din ng husto ang dalaga upang suklian ang sakripisyo ng kanyang kapatid. Ngunit sa huli, napilitan siyang talikuran ang kanyang pangarap sa ballet dahil sa matinding pinsala sa kanyang bukong-bukong. Pagkatapos magsalita, ibinigay ni Yoonyu kay Jisoo ang pamilyar na katana at tahasang pinayuhan siyang bumangon at ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Sa sementeryo, tahimik ding ginugunita ni Sang-wook si Jaehan sapagkat siya ang tumulong sa kanya na magbago. Ang naghatid sa kanya pauwi noong gabing halos mabaliw siya matapos patayin si Yoonjae at ang nagbigay sa kanya ng tungkuling mamahala sa pagkain sa Green Home na tumulong upang tanggapin siya ng lahat. Sa madaling salita, si Jaehan ang kanyang tagapagligtas. Samantala, isang kakaibang sasakyang may armas ang mabilis na paparating sa Green Home at bigla nitong binasag ang tarangkahan ng gusali. Bumaba mula rito ang isang grupo ng mga taong may mababangis na muka. Sila ang humahabol sa deserter. Pagkakita pa lamang sa kanya, paulit-ulit siyang sinaksak ng kanilang leader gamit ang kutsilyo hanggang sa agad itong mamatay. Pagkatapos, pinutol niya ang hintuturo ng sundalo at sinubukang iskan ng fingerprint sa itim na maleta na dala nito. Ngunit hindi niya ito nabuksan. Dahil labigo ang kanilang paghahanap, sumigaw ang leader at inutusan ng kanyang tauhan na hulihin ang lahat ng nagtatago sa bulwagan ng apartment. Sinsamantala ang kaguluhan upang hanapin ang mga tao. Palihim namang sumakay si Yikyong sa sasakyan upang nakawin ang itim na maleta. Matapos makuha ito, dumaan siya sa mga bentilasyon at nakasalubong si Sang-wook na nakikipaglaban sa mga mananakop. Nagtulungan sila at sinubukang iligtas ang mga natitirang tao. Maya-maya, nakasalubong nila ang isang batang lalaki na nagtatago sa ventilation duct at ipinakilala sa kanila ang malagkit na halimaw. Ang kaibigang nagligtas sa kanya mula sa mga humahabol. Samantala, isa-isang tinipon ng mga mananakop ang mga tao sa iisang lugar. Walang pakundangan nilang pinapatay ang mga inosente. Saka ninanakaw ang nakaimbak na pagkain at mga sandata sa Green Home. Natagpuan din nila ang floor plan ng gusali pati na ang survival plan ni Yoonyuk. Malakas na pinagtawanan siya ng leader at sinabing hindi mga halimaw ang dapat katakutan ng mga tao sa apartment, kundi ang kapwa nila tao. Sa lugar na pinanggalingan niya at ng kanyang mga kasama, nagpatayan ang mga tao sa isa't isa kahit walang mga halimaw. Ngunit dito, nagtutulungan ang mga tao upang mabuhay. Nang makita ang kakayahan ni Yoonyuk bilang leader, inalok siya ng leader na si Jung-shok na sumama sa kanilang grupo at tulungan silang hanapin ang mga natitirang tao. Natagpuan nila si Seon-yong sa isolation room at agad siyang pinatay nang walang pag-atubili. Nang marinig ang putok ng baril, napagtanto ni Yikyong na hindi na siya maaaring maghintay pa. Matapos siyang bigyan ng maingat na tagubili ni Sang-wook, tumakbo siya patungo sa bulwagan at pinagbabaril ang isang magnanakaw. Nagulat ang mga mananakop at agad siyang hinabol, lalong naging magulo ang unang palapag. Sinamantala ni Yoonyuk ang pagkakataon at mahigpit na niyakap ang leader habang sumisigaw para kay Yoon-soo. Nang makita ito, sabay-sabay na sumugod ang lahat upang lumaban sa mga tulisan. Ngunit hindi nagtagal ay nasupil ang kanilang pag-atake ni Jung-shok. Ginawa niyang bihag si Yoonyuk upang takutin ang grupo. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Matapos mabaril sa ulo ng mga tulisan, tuluyan ang nagbago si Jin Seon-yong bilang isang halimaw. Pasuray-suray siyang lumabas sa bulwagan. Pinatay ang magnanakaw na malapit sa kanya at saka nagtangkang patayin si Yoonyuk. Tumakbo si Yoon-soo upang pigilan siya. Ngunit malakas siyang nasaksak ng babae. Wala nang ibang magawa. Kinailangan ni Yoon-soo na sakalin si Mrs. Seon-yong hanggang mawalan ito ng malay upang maiwasan ang mga susunod pang panganib. Nagpa siya si Jung-shok na sunugin ang bangkay ng kanyang asawa at kinaladkad si Yoon-soo patungo sa bubong. Balak gamitin ang kanyang kapangyarihang hindi mamatay bilang
kanilang libangan. Nang makita ng pinuno na umalis, isa sa mga tauhan niya ang nilinlang si Yuri papunta sa isang bakanteng silid upang gahasain siya. Nakita ito ni Jisoo na nagtatago sa silid at agad siyang sumugod upang tumulong, ngunit malupit siyang binugbog ng lalaki. Ginamit ng dalawang babae ang lahat ng kanilang lakas upang makipagbuno sa wanpusong lalaki at sa wakas ay natalo nila ito gamit ang katana. Ngunit dahil sa matinding takot na nakapatay siya ng tao, nabitiwan ni Yuri na may hika ang kanyang inhaler at muntik na siyang mamatay kung hindi dumating si Sang-wook upang iligtas siya. Samantala, sa bulwagan sa unang palapag, muling sumugod si Yi-kyung upang subukang palayain ang kanyang mga kapitbahay. Nagalit ang mga natitirang sundalo at sinubukang pigilan sila. Ngunit paano makikipagsabayan ang kakaunting mananakop sa napakaraming tao sa apartment? Dahil sa kanilang pagkakaisa at matinding pagnanais na mabuhay, mabilis nilang nakuha ang tagumpay. Gayunpaman, si Dusik, na duguan ang ilong, ang naging susunod na nahawahan. Samantala, sa bubong, si Wimyong, ang malapit na tauhan ng pinunong si Jungshop, ay biglang pinatay ang pinuno sa harap ng nagulat na si Yunsu. Pagkatapos ay lumapit siya kay Yunsu, may nakamamatay ng ngiti at nagpakilala. Isang eroplano na nagpapakalat ng mga polyetong propaganda ang dumaan, naghulog ng daan-daang libong poster na naguutos na iulat ang mga espesyal na nahawahan. Nakapansin-pansin sa pulang papel. Ipinakita ni Wimyong na lubos niyang nauunawaan ang sakit ni Yunsu dahil isa rin siyang espesyal na halimaw tulad nito. Inamin niyang may mga halimaw na hindi nananakit ng tao, ngunit mayroon bang mga taong hindi nananakit ng halimaw? At matapos basahin ng polyetong iyon, ano ang makapagtitiyak na ang mga kapitbahay na ipinagtatanggol ni Yunsu ng buong buhay niya ay hindi siya isusumbong? Para kay Wimyong, kapag naging halimaw na ang isang tao, mapagtagumpayan man niya ang proseso ng pagbabago o hindi, hindi na sila kapanig ng mga tao. Isa silang uri na mas umunlad pa kaysa sa sangkatauhan. Sina Yunsu at Wimyong ang bagong sangkatauhan. Matapos ang hindi patas na labanan sa bubong, ang nag-iisang nakaligtas na magnanakaw ay tumakbo pababa upang ipaalam sa lahat na nakipagsanib na si Yunsu sa panig ng mga halimaw kasama si Wimyong. Kung nais nilang mabuhay, kailangan nilang magkaisa at lumaban. Dahil na rin sa pangakong ligtas na kanlungan mula sa militar para sa sinumang mag-uulat ng mga espesyal na nahawahan, agad na nagbago ang saloobin ng mga tao sa unang palapag kay Yunsu. Hinimok nila siyang talikuran si Wimyong at bumalik sa panig ng mga tao habang ipinapakita ang takot at kawalan ng tiwala sa kanya. Nabigo si Yunsu, mariin niyang ipinagtanggol ang kanyang sariling uri at umalis. Nang gabing iyon, ibinunyag ni Wimyong na marami pang ibang espesyal na nahawahan ang patuloy na nakikipaglaban upang makatakas sa pagtugis ng pamahalaan at halos hindi na makatiis sa di makataong mga eksperimento. Noon, handa siyang ialay ang sarili sa rangan ng medisina sa pag-asang matutulungan niya ang mga doktor na makahanap ng lunas laban sa pandemya. Ngunit matapos maranasan ng napakaraming eksperimento, napagtanto niyang hindi ito sakit at na ang mga halimaw ay hindi nagtatago sa loob ng mga tao. Siya mismo ang tunay na halimaw. Pinili siya ng paglikha. Siya ay nagbago at unti-unting nililipol ng kalikasan ng sangkatauhan. Bukod sa usapin kung sila nga ba ang bagong sangkatauhan, napagtanto ni Yunsu na may isang bagay na tama ang sinabi ni Yunyok. May mga halimaw na hindi nananakit ng tao. Ngunit ang mga tao, alang-alang sa kaligtasan, ay tiyak na mananakit ng mga halimaw. Dahil wala nang balikan, nagpasya siyang humiwalay sa panig ng mga tao at tumangging makinig sa kasunduan ni Yunyok. Nang mapansin ni Yi-kyung at Yunyok na may ibinulong si Wimyong na naging dahilan upang magbago ang isip ni Yunsu, sinubukan din nilang alamin ang kanyang nakaraan. Ngunit sa halip na sagutin ang kanilang mga tanong, ibinunyag niya ang isa pang lihim, ang golden time ng operasyon ng militar. Ibig sabihin, kapag hindi na nila matukoy kung sino ang tao at sino ang halimaw, papatayin ng militar ang pinakamaraming tao hanggat maaari bago tuluyang mawalan ng kontrol. Pagkaalis ng lalaki, ibinigay ni Wimyong ang pindutan ng pagpapadala ng signal kay Yunyok at isinalaysay ang buong pangyayari sa opisyal sa ospital ng bilangguan upang marinig ng pinuno. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, narinig ni J1, isang duwag na kasapi ng grupo sa Green Home, ang lahat ng nangyari ng gabing iyon. Palihim niyang kinuha ang pindutan at inaktiba ang signal. Kinabukasan, natuklasan ni Sang-wook na sira ang inhaler ni Yuri. Agad niyang binuhat ang dalagita palabas upang maghanap ng botika. Ngunit hinarang sila ni Wimyong mismo sa pintuan. Natakot siyang samantalahin ng dalawa ang pagkakataon upang ituro sa militar ang mga espesyal na nahawahan at higit pa roon, nangangamba siyang sila ang magiging dahilan upang magbago ang isip ni Yunsu. Kanang lumabas pa lamang si Sang-wook sa pinto, binaril niya at malubhang nasugatan si Nurse Yuri, pati na ang ilan pang kasapi ng grupo sa Green Home. Kailangan niyang alisin ang lahat ng karaniwang taong kumakapit sa kanyang kasama. Nang makita ito, sumugod si Yunsu at mahigpit na niyakap ang taong may baluktot na moralidad. Ngunit napakatalino at mapanuri ni Wimyong. Ibinulong niya sa kaharap na ang matandang si Shonyong na pinatay niya noon ay siya mismo ang kumokontrol. Hindi dapat labis na nalungkot si Yunsu
Yunsu sa mga nakaraang araw dahil siya lamang ang pinatay nito. Dahil sa matinding sakit at galit, nawalan ng kontrol si Yunsu at nagising ang halimaw sa kanyang isipan. Binago nito ang braso ni Yunsu at ginawang malaking pakpak na may tinik. Sinunggaban ang katawan ni Wimyong at pinira-piraso ito. Nawala man si Wimyong, hindi pa rin napawi ang halimaw sa loob ni Yunsu. Dahil dito, naging lubhang mapanganib siya sa lahat. Sa kritikal na sandali, sumugod si matandang Dusik na may mga paa na ipinagkaloob ng halimaw at mahigpit na niyakap si Yunsu. Patuloy siyang inaalo hanggang sa muling manaig ang kanyang pagkatao. Ngunit nang magising si Yunsu at hindi na maalala ang nangyari, kung bakit namatay si Dusik sa tabi niya at kung bakit wasak na wasak ang bahay, walang sino man ang nangahas at walang sino mang nagnanais na sabihin sa binata ang nakakatakot na katotohanan. Pinabayaan na lamang nila si Yunsu na manatiling tulala sa isolation room. Sa labas ng gusali ng apartment, naroroon si Sang-wook sa tabi ni Yuri. Mahigpit niyang hinahawakan ang kamay nito, sinasabayan sa kanyang huling paglalakbay. Bago silang parehong magsara ng mga mata at pumanaw, si Gilshob, matapos ang mahabang laban, ay nagpa siya ng sumuko sa kapalaran at sumunod sa kanilang mga yapak. Gayunpaman, bago mamatay, nagawa niyang ipaalam sa grupo ang tungkol sa basement na kanlungan sa ilalim ng apartment na nagbibigay sa kanila ng pansamantalang ligtas na lugar upang makaiwas sa mga pag-atake ng halimaw. Sa panig ng militar, matapos matanggap ang signal mula sa espesyal na pindutan, nagmadali silang kumilos sa maraming gabi at dumating sa gusali ng Green Home Apartment. Nilagyan ng bakod at pinagbantaan ng mga sundalo ang buong gusali. Hinihingi ang pagsuko kay Yunsu. Kapalit nito, magbibigay ang militar ng pagkain, damit at ligtas na lugar para sa kanila. Matapos maranasan ang napakaraming hirap na magkasama, hindi pinapayagan ng kanilang konsensya na ipagpalit si Yunsu. Pinipilit ng lahat na manatili siya. Biglang may malakas na pagsabog sa ilalim ng lupa na nagdulot sa mga sundalo na isipin na ang grupo ay gumagawa ng kilos upang labanan sila. Agad nilang binuksan ang kanilang mga armas sa loob. Labis na ayaw, nagmadaling bumaba ang mga residente ng Green Home sa basement ng kanlungan upang magtago. Ngunit iginiit ni Yunsu na hindi siya sasama sa kanila. Dahan-dahan siyang lumabas, handang isuko ang sarili sa pamahalaan. Upang mapasaya ang kanyang kapatid na babae, iniwan ni Yunyok ang kanlungan at pumunta sa ibabaw upang hanapin si Yunsu, habang matibay na ipinapangako sa kanya na babalik siya ng ligtas. Ang tanging nangyari ay nawala na ang mga kinaroroonan ni Yunsu at Yunyok. Ngunit hindi maaaring huminto ang grupo dahil kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang pakikibaka para mabuhay. Naglakad ang grupo ng naglakad hanggang sa wakas ay nakakita sila ng isang convenience store. Kaagad lang nilang naabot ang ibabaw nang matagpuan sila ng militar. Ngayon, nahati ang grupo sa dalawang landas. Bumalik si Yikyong sa kanyang pagkakakilanlan bilang espesyal na puwersa, habang ang natitirang tao ay sumakay sa shuttle bus pabalik sa Centralized Relief Camp. Sa control room, tahimik na naupo si Yunyok, tinitingnan ang bihirang larawan ng pamilya ng dalawang magkapatid. Biglang may mga patak ng dugo na dumadapo sa puting papel na nagpapahiwatig na siya na ang susunod na mahahawa. At si Wimyong, matapos sirain ni Yunsu ang kanyang katawan ng tao, agad na ipinadala ang parasitic subject sa gangster na si Sang-wook. Inagaw niya si Yunsu mula sa militar at inilagay sa kotse upang makatakas. At dito nagtatapos ang Season 1. Abangan ang Season 2 at 3 sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam!